Yan, good afternoon sa bawat isa sa atin. Kung naalala pa po ninyo yung ating pinag-aralan sa Mateo 4, 12 hanggang 17, ito yung araw o ito yung panahon kung saan si Jesus Christ ay pumunta ng Capernaum at na-fulfill yung isang kasulatan doon na kung sino man ang makakita sa Panginoong Hesukristo ay makakita ng ilaw. Diba? Ang sabi nga rin sa Gospel, so pinag-aralan natin, na si Jesus Christ ang tunay na liwanag. Napansin natin kapag may liwanag, nagkakaroon ng clarification ng mga bagay-bagay. Siguro kahit sa normal na ilaw, kapag madilim po ang isang kwarto at wala tong ilaw, ang nangyayari ay kumakapa tayo sa dilim at hindi natin nakikita yung ating dapat makita. Pero dahil sa liwanag, kapag nagpaandar tayo ng ilaw natin, nagkakaroon ng kaliwanagan at hindi tayo nababangga, hindi tayo natitisod, at parang ganun din po sa Panginoong Hesus. Kapag hindi natin kilala ang Panginoong Hesukristo, ang buhay natin ay medyo magulo, ang buhay natin ay wala sa ayon at hindi natin nakikita kung saan tayo gustong papuntahin ng Panginoong Diyos. So nagsisimula ito sa Panginoong Hesukristo, sa ating pag-respond sa Kanya ng tama, sa pamamagitan ng pananampalataya at masumpungan natin ang Kanyang grasya. Ngayon naman, ang ating pag-aaral ay makikita sa Lucas 4:16-30. Yan, Lucas 4:16-30. Ang kwento na ito ay patungkol sa Panginoong Hesus na hindi siya tinanggap sa Nazareth. Alam natin dito siya lumaki at kung paano natin to maihalintulad sa ngayon, siguro kapag siguro yung Tondo, alam natin, di ba, may kantang Hari ng Tondo, Hari ng Tondo, may ganun, di ba? So, doon sa lugar ng Tondo, kapag doon ka nakatira, ang pangit agad ng image mo. Maaaring kawatan ka, tulisan ka, magnanakaw, at nanguhold up. Parang ganun yung kaisipan kasi magulo nga sa Tondo. Parang ganun din sa Nazareth. Sa Nazareth, yung mga tao doon, hindi ganun kabuti ang kanilang mga ugali. Kaya nung nagtanong yung mga tao na galing ba doon, o si Philip nagtanong siya, meron bang magandang bagay na mangyayari o manggagaling sa lugar ng Nazareth? So ayun yung isang na makita natin sa lugar ng Nazareth. Sige po, basahin ko to sa Tagalog o Magandang Balita Biblia Tagalog at para masundan natin. So Lucas 4:16-30. Sige, basahin ko. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Nga, napag-usapan natin kanina. Gaya ng kanyang nakag-ugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Kapag sinabing araw ng pamamahinga, ito yung araw ng Sabat. Kumbaga, ito yung day nila or Sabado ito na sila ay nagpapahinga at hindi literal na pahinga lang na matutulog lang. Ang point dito, magkaroon sila ng araw ng pagsamba na pupunta sila dun sa templo o sa sinagoga na makakapagbasa sila ng salita ng Diyos or pahinga sa Panginoong Diyos. Ayan, so yun yung nangyari. So tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Kumuha siya ng excerpt mula sa isang sulat ng isang propeta. At sabi dito, at binigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ito yung binasa niya. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at kung ipapahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. So, meron siyang binasa, ang sabi doon, ang banal na spirito daw ay sumasa kanya para magturo ng salita ng Diyos sa mga mahihirap. At sinugo siya na ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Yung mga bihag po, yung mga bihag ng kasalanan. Napansin natin sa buhay natin, kapag tayo ay nakagapos sa pagsira ng kasalanan natin, na hindi natin maalis. Sabi nga, ang sabi daw, may 66 days para makagawa ng isang habit. So kung kaya natin itong gawin ng tuloy-tuloy or consistently, iwanan natin yung kasalanan natin, iwanan natin yung bisyo natin, iwanan natin yung mga bagay na nakakasira sa atin, kahit 1 hour per day lang. Mag-pray ka, magbasa ka ng salita ng Diyos, sigurado tutulungan tayo ng Panginoon. Pero yun lang, sa psychology, may 66 hours daw para makapaggawa ng panibagong habit. Kasi nga, yun yung magde-define ng ating future. Kung ano yung lagi mong ginagawa ngayon, yan yung magde-define kung ano mangyayari sa'yo sa panghinaharap. Kasi yung present natin, ito yung maghuhulma ng ating future. So sabi dito, dahil daw sa kanya makakakita ang mga bulag,
at yung mga inaapi ay magkakaroon ng kalayaan. So sabi dito, inirolyo niya ang kasulatan, verse 20, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. So merong nagbabantay ng salita ng Diyos at binalik niya ito. Kaya nila binabalik kasi hindi sila ganun ka-influential. May mga ibang account sa Bible na kapag kuha nila ng mga kopya ng salita ng Diyos, nauuwi nila kasi sila ay influential at may pera sila. So, ang ginagawa kasi dati, wala namang Xerox kinokopya base sa papel yung salita ng Panginoon. So, yan, kaya binalik ni Jesus. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na iyong narinig ay natupad ngayon. So yung prophecy na yon, yung hula na yon o yung sinabi before na ito mangyari, nangyari na. Na darating yung isang tagapagligtas, yung Messiah, na ang mangyayari, siya yung magpapalaya sa kadiliman sa mga taong nasa dilim. So mapupunta sila sa kaliwanagan. So nagulat sila na ito ang nangyari. So sabi sa verse 22, pinuri siya ng lahat at humanga sila. Ayan, nagulat sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Kasi parang may authority. 'Di ba minsan natin kapag meron tayong naririnig na nagsasalita ng salita ng Panginoon, ang nangyayari, minsan kapag hindi ganun ka-powerful magsalita, parang alam niya ba talaga yung sinasabi niya? Parang ganun yung kaisipan natin, 'di ba? Pero may mga tao na with authority magsalita kasi alam talaga nila yung pinag-aaralan nila. At ito yung nangyari kay Jesus Christ. So tuloy natin. Sabi nila, kaya sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Si Jose, si Joseph, ang trabaho niya karpentero. So nagulat sila. Di ba anak lang ni Jose to? Ba't marunong siyang magbasa at alam niya kung paano sabihin yung salita ng Diyos? Verse 23, kaya sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginagawa mo sa Capernaum. Napag-aralan natin Ayan. Napag-aralan natin last time na patungkol sa Capernaum, dito nga nagbasa rin si Jesus Christ at iyon ay natupad din. Ayan, so ang sabi doon, ngayon naman dito ito nangyari sa lugar ng Nazareth. So gusto nila, ito yung binigay na kumbaga parang forewarning ni Jesus, sigurado hihingi kayo ng tulong sa akin. Sigurado meron kayong gustong marinig galing sa akin na gumawa ka rin ng himala dito. Pero ito yung sinabi niya, ito yung pinaka-focus natin sa verse 24. So Lucas 4:24, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. So dahil taga Nazareth siya, kadalasan yung mga tao walang bilib sa kanya. Napansin natin, di ba yung sabi nila, di ba anak lang to ni Jose? Bakit marunong siya niyan? So ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ ay marunong patungkol sa salita ng Diyos. So verse 25, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elijah o Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. So meron daw mga byuda nung time na ito na sila ang tinulungan ng Diyos. Subalit hindi pinapunta ni Elijah sa kanino man, sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. So, imbes na doon sa lugar ng Israel, si Elijah o si Elias na gumawa ng mirakulo, hindi siya doon gumawa ng pinaka-mirakulo, kundi doon sa lugar ng Sarepta. Bakit? Sa dinabi-nabi ng mga mayketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, si Eliseo naman, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Bakit kaya? So, ito yung maging epekto nito doon sa mga taong nakikinig sa loob ng sinagoga. Di ba nandun sila ni Jesus? So, ito na. Verse 28, nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Kasi naintindihan nila yung gustong iparating ni Jesus na hindi gumagawa ng mirakulo ang tao o ang mga propeta doon sa sarili nilang bayan kasi sila ay mayayabang. Ayan. So sabi nga, 'di ba, ang tinulungan yung byuda sa lugar ng Sarepta, doon naman sa Syria itong si Naaman na tinanggalan ng ketong. Ayan. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Verse 29, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Gusto na siyang patayin ng mga tao. Pero ito yung kapangyarihan ni Jesus
na kaya niyang tumakas sa mga tao. Verse 30, ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ito yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na every time pwede siyang mapahamak, nakakaalis siya. So isang tanong nga pwede niya bang matakasan yung krus ng Kalbaryo? Sigurado kaya niya. Pero hindi niya ginawa kasi kailangan niyang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo upang ialay ang kanyang dugo na magiging kabayaran ng ating kasalanan. So, nakita natin dito na nagbasa siya ng isang nilalaman ng sulat ni Propeta Isaias kung saan nakasaad dito na dahil sa kanya magkakaroon ng liwanag, dahil sa kanya may darating na paggaling, may darating na kaliwanagan, dahil siya ang Misaya na pinadala ng Panginoong Diyos para siya ay maging sugo ng sanlibutan na kung sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi nga, parang ilaw, kapag walang ilaw, madilim. Kapag walang tagapagpagaling, palaging may sakit. Kapag walang tagalunas, laging may problema. So sana makita natin ang kaligtasan sa Panginoong Hesukristo na kahit hindi siya tinanggap sa sarili niyang bayan, ang mga tumanggap sa kanya yung mga taong wala doon sa bayan na yun dahil sila ay mapagpakumbaba. At ganun din sa atin. Huwag niyong isipin na nasa Manila lang ang salita ng Diyos, kahit sa saang lugar. Kaya nga ang daming translation na nagawa ng Biblia para abutin talaga ang sanlibutan. So makita natin na kahit sa Bohol, kahit sa Bisaya, sa Mindanao, merong nagtuturo ng salita ng Diyos na pwede nating pakinggan at magkaroon tayo ng pananampalataya pa sa Panginoong Diyos. So sana tanungin mo yung sarili mo ngayon, kapag namatay ka ba ngayong araw na to, alam mo kung saan pupunta ang spirito mo. Kasi sigurado sa Biblia, meron lang dalawang pwedeng puntahan ng tao. It's either sa langit o sa impyerno. Kapag wala sa Panginoong Jesus, sigurado ang tao papunta lang impyerno. Kapag papunta naman ng langit, sigurado siya ay nasa Panginoong Hesukristo. So sana ito yung makita nating turo ngayong araw na to, na kung wala ang Panginoong Hesukristo, wala yung mga propesiya patungkol sa Kanya, walang matutupad. Pero ito ay lahat natupad dahil nangyari ito sa history ng sanlibutan na mayroong Diyos na nagkatawan tao, nabuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay muli at nangako siyang babalik. So sana makita natin itong katotohanan na ito at naniniwala tayong lahat na kung ang tao maghahanap lang sa salita ng Diyos o maghahanap ng katotohanan, hindi magiging maramot ang Diyos na magpakilala sa Kanya. So sabi dito, merong mga natupad na mga kasulatan dahil sa buhay ng Panginoong Jesus, at ito sana ang ating matagpuan sa buhay natin. So sana masagot natin yung tanong, saan ba pupunta ang kaluluwa at espiritu ko? Sana ang sagot mo ay sa langit dahil naintindihan mo na ang kaligtasan ay dahil sa mabubuting gawa ni Jesus Christ. Hindi tayo masaliligtas ng mabuting gawa natin dahil tayo ay kapos sa katuwiran. Sabi nga, kapag mag-exam ka, ang passing 70%, 75%. Pero sa langit, ang passing doon 100% lang, kailangan perfect. Pero kung isipin mabuti, walang perfecto sa atin. Kahit na sino, makagawa ka ng isang mali, 99% ka na lang. Pero kung isipin mabuti, sa hinaba-haba ng buhay natin, siguro yung umabot na ng 90, 100, sa tingin mo, ilang kasalanan na yung nagawa niya. So, hindi kaya dahil hindi perfecto. Kaya nga po si Jesus Christ, nagkatawan tao, upang tuparin yung kailangan niyang gawin, na siya yung maging substitute sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi pwede niyang bayaran yung utang natin kasi siya ay walang utang, wala siyang kasalanan. So sana, magkita-kita tayo sa finals doon sa langit dahil yun yung pinakapunto ng Diyos, ba't niya tayo nilikha. Nilikha niya tayo para matakot sa Kanya, magkaroon ng reverence, magkaroon ng paggalang at sundin ang Kanyang mga utos. Kasi kung hindi natin to gagawin, hindi ito ang purpose ng buhay natin. At pagkatapos nito, makita natin na importante tayo sa Panginoong Diyos. At importante na tayo ay makakita sa tunay na kaligtasan sa pangalan niya. So sana, ayun, maintindihan natin at ito yung pinaka-purpose ng Bible study, na magkaroon tayo ng kasiguraduhan na tayo ay palangin. Ngayon lamang, magandang hapon at tayo ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa binigay niyo sa aming oras na makapag-aral. Salamat po sa lesson na kahit hindi tinanggap si Hesukristo sa lugar ng Nazaret, ay binibigyan niyo po kami ng pag-asa na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, kahit anong rasa ay magkakaroon ng kaligtasan sa Kanyang pangalan. Salamat po sa mga turo patungkol sa Biblia na nagsisilbing aming pananampalataya sa buhay po namin. Patuloy po kaming umaasa sa inyo at patuloy po sana ang aming pagiging masipag at pagiging masinop sa pag-aaral ng salita ninyo. Naniwala kami
na sa mga napag-aralang ito ay makakadagdag sa aming pananampalataya at patuloy kayong gagalaw sa buhay namin. Kayong patuloy na mag-ingat sa bawat isa, sa pagtatrabaho, sa pag-uwi, at sa pagpasok muli ng trabaho. Naniniwala po kami na kayo ay patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa amin. Kaya muli, hingin namin itong lahat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, at sa gabay, tulong at pakikipisan at conviction ng banal na Espiritu. Amen. Magandang hapon. Bye-bye.